sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutuwin ang gitara at ang kaaya-ayang hirap. Ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon At sumayin niyo rin. upang tayo maging karapat-dapat sa pag-aalay natin ng banal na misa, ating aminin, pagsisihan at hingin ng tawad sa Diyos ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw lamang. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagat kami mga tao lamang, napaawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkan ang ginawa mo. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito naman ang mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinahanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat, at sa angkan ni Basa na anak ni Ayas, sapagkat ako'y ginalit mo, at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Nabat, ni Akab, ang mamatay sa bayan, ay kakainin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid, ay kakainin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako,
at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, "Hindi mo ba napansin kung gaano nagpakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayan mo ang aking kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyong limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at taputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa sa iba? Ginagawa rin niyo ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang
ang pagiging ganap ay nakaugnay sa kautusan ng Diyos na magmahal. Hindi ka magiging ganap kung ikaw ay hindi marunong umibig. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging ganap? Ang ibig sabihin ng pagiging ganap, lalo na sa kahulugang ibinibigay ng Biblia, ito yung pagiging buo, yung walang bawas, kabuuan. Yan ang ibig sabihin ng kaganapan. Kaya nga sa pasimula ng Ebanghelyo, kung inyong napakinggan sa umagang ito, ang sinasabi muna ni Jesus ay, ibigin mo ang iyong kaaway. Minsan may nagtanong sa kanya kung ano ang pinakadakila sa lahat ng mga utos. Bukod doon sa 10 utos na ibinigay kay Moises, bukod doon sa 613 mga batas na kanilang isinasabuhay, isa lang ang kautusan na binigyang diin ni Jesus. At yun ay walang iba kung hindi ang pag-ibig. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At yan ang binibigyang diin ni Jesus sa pasimula ng Ebanghelyo. At sa bandang huli, sinasabi niyang, maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Kaya nga, ang kaganapan ay nakaugnay sa pagmamahal. Kapag hindi ka marunong magmahal, hindi ka magiging ganap. May kulang sa iyo. Hindi ka magiging buo. May kulang. Ano yung kulang na yon? Yan. Tayo lang ang relihiyon na nagtuturo nito. Ano yon? Yung grasya at biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya yung paggawa ng mabuti, dapat ay doon mo hinuhugot. Doon nagmumula sa iyong puso. Yung paggawa mo ng mabuti, dapat ang itatanong mo, bakit ko ito gagawin? Dapat ay alang-alang sa pagmamahal sa Diyos at alang-alang sa pagmamahal mo sa iyong kapwa. Kaya ikaw ay magiging buo, kompleto, walang kulang. Bakit? Sapagkat yung puso mo ay pusong katulad ng sa Diyos. Marunong magmahal. At sino mamahalin? Abay, pati na. Sabi ni Jesus, pati yung kaaway. Abay, hindi mo lang mamahalin. Ipagdadasal mo pa. Ay, kahirap gawin noon. Napakahirap gawin noon. Ay, pag ikaw ay galit, ay kung ano-ano lumalabas sa bibig mo kung ano na naiisip mo. Naalala ko tuloy yung isa kong tiyo doon sa amin sa Bukay. Sabi sa akin, Utay, ako naman hindi marunong makipag-away Ako'y napakamahinahong kong tao. Sabi sa akin, ala, pag ako'y may kaaway hindi ko inaaway. Ba't ko naman siya aawayin? Ay, pinapatay ko na agad para wala nang gulo. Pag tayo galit, sabi nga ni Father Bandicapi, gustong makaganti. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero iba ang itinuturo ni Jesus. Pag-ibig, pagmamahal. Ang iganti mo sa masama, kabutihan. Ang iganti mo sa iyong kaaway, pagmamahal. Yun yung matingnan ka lang ng masama, ay naganti ka. Tinitingnan mo din ang masama. No? Ay katulad kahapon, ako'y nagmaneho. Punta ko ng Ibiya, doon sa may Daang Hari. At ako'y naghanap noong voltage regulator.
Abay, siyempre, ako'y dumaan sa expressway. Ay, nung ako'y papunta doon, eh medyo maluwag ng kaunti. Maaga pa. Abay, siyempre, sa loob ng 3 buwan, ngayon lang ulit ako nakapagmaneho ng gayon. Ngayon lang ulit ako nakadaan sa expressway. Ay di siyempre, excited ako. Ano? Abay, siyempre, ako naman ay hindi naman ako mabilis magpatakbo. Matulin lang, pero hindi naman mabilis. No? Abay, siguro lahat ng driver, marami sa mga driver, excited ding magmaneho at baka nun din lang nakalabas. Abay, may isang doon sa may pagpasok ng SLEX, abay ako'y kinat. Siya pa masama ang tingin. Nandihan ko nga. Kala niya ha, tingnan ko din nga ng masama. At akala yata niya, ako'y magpapauna. Ha, nagkamali siya. Ha, hindi niya alam. Mabilis din ako magpatakbo. Ano ba sabi ko, matulin o mabilis? Matulin, pero hindi mabilis. Bay, pinagat ko. Pinagat ko siya. Ha, kaya lang bago yung kanyang sasakyan ng aking luma, di ako hindi umabot. Pero tinignan ako masama, tinignan ko din. Binilisan ko din. Bakit? Gusto kong makaganti, ako'y galit Ganyan tayo Hindi, sabi ni Jesus, pagdasal mo na lang. Ay ako'y nahimasmasan. Ay di yun. Nung ako'y mahimasmasan, ako'y ngayon nga lumabas, maa-aksidente pa yata. Ay di, tsaka ako napadasal. At sabi ko, Lord, ligtas mo ako. At sana ako'y makabalik pa sa amin. Dahil pag ito hindi ko tinantanan, baka ako'y maa-aksidente pa. O di, yun. Nung ako'y mahimasmasan. Hindi po pwede na ang ugali natin ay gawi hindi maka-Diyos, hindi maka-Kristiyano. Sapagkat yan ang hamon ni Kristo. Yung ginawang ka na ng masama, gantihan mo pa ng mabuti. Sa lahat yata ng kautusan, ito ang pinakamahirap gawin. Yung kapag ikaw ay ginagawa ng masama, yung kapag ikaw ay sinasaktan, yung kapag ikaw ay inaasar, yung kapag ikaw ay iniinis, yung kapag ikaw ay bugnot na, tsaka ka magmamahal at ibigin mo ang mga taong ito na ginagalit ka, inaasar ka, iniinis ka, ginagawan ka ng masama, tsaka mo palalong iibigin. Mahirap. Pero kapag ating ginawa at nagawa natin, puspos tayo ng biyaya at pagpapala. Yun pala. Kaya lalong dumadaloy ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pagiging ganap, walang kulang. Sapagkat sa sandali na ikaw ay magalit din, sa sandali na ikaw ay mainis, sa sandali na ikaw ay maasar, sa sandali na ang kasamaan ay gantihan mo ng kasamaan, ikaw ay nagiging kulang. Kulang na kulang. Bakit? Sapagkat nawala ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya yung pala, mas maganda pala na tayo ay galitin. Galit ka na, nakismile ka pa. Inaasar ka o ininis ka, hindi mo pinapatulan, hindi mo pinapansin. Sabihin mo na lang, Lord, bahala ka na sa kanya, bahala ka na sa taong ito. At ikaw ay kalmado at nagdasal ka, Lord, bahala ka na sa taong ito. Bless mo siya.
ang ganda ng babalik sa iyo. Magiging ganap ka. Yun pala ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Yun ang ibig sabihin ng pagiging makadiyos. Yun ang pagiging ganap. Minsan may mga taong ganyan, nakakatuwa. Aring taong hari, hindi marunong taong hari, hindi marunong magalit. Hindi ko pa yan nakikita ng sumimangot. Hindi ko pa yan nakikita ng nagdabog. Hindi ko pa yan nakikita ng nagwala. Alam mo, hindi ko pa naririnig na yan ay nagtaas ang boses. Hindi yata marunong magalit ang taong yan. Kaya pala, yung mga ganyang tao, kita mo naman, hindi tumatanda. Ha? Ang aliwalas sa mukha. At makikita mo, parang walang kaproblema. Kontento sa lahat. Bakit? Sapagkat siya'y kompleto sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya yan ang ibig sabihin ng pagiging ganap. Buo, kompleto. Kapag tayo ay marunong magmahal. At sino ang ating mamahalin? Hindi lang yung mga taong nagmamahal sa atin. Hindi lang ang inyong asawa o ang inyong mga anak. Hindi lang ang ating magulang o mga kapatid. Hindi lang yung mga taong mahal tayo. Kundi pati yung mga taong hindi tayo minamahal. Atin na din lang silang ipagdasal. At ang kapalit noon ay biyaya at pagpapala. Sa isang taong ganap, kompleto, walang bawas. Sa isang taong may pusong marunong magmahal, ang nakikita ay si Kristo. Ang nakikita ay ang Diyos. At ang tanda ng isang tao na nakay Kristo, nasa Diyos, ganap, marunong magmahal, ay isang taong gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-utos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Pakiulit. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimigati at nasusuklam sa kanilang kapwa naway mapagtanto at mapaghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan at kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw, naway makihati sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo lahat ng hinanakit sa aming mga puso
at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso pagkat pinihin mo. Ngayon'y nananalig at mamahal sa'yo. Di napapainanak mula sa Upil ng trigo, pagkain nagbibigay. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Pinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa magitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nagkadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumihin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo, lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malapit sa aming buhay. Kaawaan po rin sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapantin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalilinisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga martir at banal, lalo tigit ni na San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumainyo. Maghangad at magbigayin tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkaisa at magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam na pastulan. Inakay ako sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangako ako'y sasamahan niya sa tuwing Panginoong Isus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na. At inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Patriarkang San Jose, Pintakasi, kami sa iyo'y nagbubunyi. Ang pag-ibig namin pagtatapos